Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Paka, o karon, ania ang inyong anchorman, Mr. Jess Vicente. Magasilya sa kamatuoran, mosuporta sa mga maayong programa sa gobyerno, musaway sa mga hiwing binuhatan diha sa atong katilingban, ilabi pa sa mga tawo nga nag-alagad sa atong pangagamahanan, apan tam-is usab nga muday sa mga tawo nga adunay mga maayong binuhatan, opisyal o kawani man sa pribado o gobyernong buhatan nga sincere sa ilang mga katungdanan ngadto sa katawhan, moalagad nga matinud-anon alang sa hustisya o kaangayan, mobatbat sa mga panghitabo o kalambuan sa upat ka suok sa atong kalibutan, motagad sa mga mulo sa katawhan, batok sa mga tao nga nag-abusar sa ilang mga katungdanan, nagapahimulo sa ilang mga posisyon nga daw mga alimatok nga nagsupsup sa kahon sa kinabag-an alang sa ilang mga personal nga mga intereses. Muhatag leksyon sa mga taong masalaypon, sakit man nga paminahon sa mga hingtungdan, apan kakutluan usab mga pagtulunan sa uban. Kini ang Krido sa Paka. Prinsipyo sa publiko o baruganan sa katauhan. Mr. Jess Vicente. Mutuki sa mga isyong may kalambigitan ng bagang duot nga katawhan. Kay kung walay musulti sa hiwi nga binuhatan, di ko makuha ang ustisya kaangayan. May magharing dautan dining kalibutan, walay bakak nga magpabiling bakak. Ni ana ang tao nga sa inyo mo pabagsak. Siya si Mr. Jess Vicente, ang pirming mula ba nato nga mga pobre, sa mga nagpahimulo sa tong kahuyang. Wa siya'y labot bisag din sa pay maligsan, nga pader bisag gahi pabungkagon, bisan og puthaw pa ka ikaw tayon sa iyang kaisog ug ligdong baruganan ng iyang kamatuod, di pwedeng kabayran. Di magsilbi ang bakak ani nga programang tulumanon nga mudapig sa masa, tungod sa katawhan nga mahibaw-an ang hiwi nga mga binuhatan sa tao nga dugay nang naglingkod ug nagsaad pa sa pagpanalipod sa una, pero karon di na makita. Aha naman namong nindot nga ugma kung ang saad sa mga politiko wala matuman sa saad ragyutaman. Di magsilbi ang bakak ani nga programa tulumanon nga mudapig sa masa. Prinsipyo sa publiko o baruganan sa katauhan. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban, tampo hisgutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon o serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Maingod to ninyong tanan, maingod to. Welcome sa atong pagpanaguban dira sa atong tulumanon. Second edition sa programang Paka, Paminawa, Apil, Kamatuoran ang kuna. Dagan na po tag mga butang isgutanan karon dira sa atong tulumanon. Bosa plaster kamo, doyog kanamo, gikan ining orasa hangtod na sa 1:30. Mga butang lungsod nun nga atong hatagas pagtagad o atong salusaluhan dira sa atong pagpanaguban karong udtuha. Sama sa nandan duha ka hugna gihapon kining atong tulumanon. Ang unang hugna padayon sa pag-uswag Bukidnon. Mga kalambuan sa atong probinsya sa Bukidnon, ubos usab sa administrasyon ni Governor Onil Roque. Mga proyekto, programa o kining uban pang opisyal niyang mga kalihukan. Oy, andar-andar magkaliha. Mularga gan ini kalit, bantay ka. Ay!
Opisyal niya nga mga lakaw may kalambigitan siyang pagkagobernador sa atong probinsya. Manay atong i-update matag karon niya dire sa atong tulumanon. O niya ato po dayon nga i-update ang mga kalihukan sa atong kongresista, representante nato sa 4th District dito sa Congress. Pinagi ni Congresswoman Larny Roque ang iyang mga project, mga programs o mga gipanday nga mga balod nun. Maunay ato pong i-update. Muna ang naglangkob sa atong unang hugna sa programang Paka. Samtang ang second round, ikaduhang hugna, mga balita, isyu, komentaryo. Gidalit kaninyo gikan diri sa atong Radyo Paka Studio. Lahos dito sa Radyo Mano-Mano sa siyudad sa Valencia. 99.3 sa dial sinumang radyo. Ubos usab sa pagpangulo sa kanhi board member, tag-iya sa Radyo Mano-Mano. Mano-Mano numero 1 Pare Rene Centillas. Inabagan usab ni Mano-Mano numero 13 ang aktibong konsehal sa siyudad sa Valencia. Kasamtangan City Councilor Mano-Mano numero 13 Lando Centillas. Mga kauban po nato sa technical department diha sa Radyo Mano-Mano, aton lang ipaila ang tanan, no? Kauban nato dito sa technical department, sila si Mano-Mano GR Bustamante, Mano-Mano G-Boy Corsilia Centillas, uban usab ni Mano-Mano Giovanni Hilig, Gito Hilig. Samtang dito sa transmitter, si Mano-Mano Tatay Binamin Pitugo. Kini si Jess Vicente at your service, wherever you are. O dapit kami kaninyong tanan gikan ining orasa hangtod na sa oras nga ako nang giingon sa unahan ang 1:30. Mamana diha ta mo sangko sa 1:30. Mentras wa pay mo gamit anang imidya, ilahos na to sa 1:30. Okay raman po si Pare Rene o si Pare Lando kay usahay labi nag brown out dito sa bukid. Di man punta ninyo madungog diri sa atong alas 12 nga program. Labi na nito ni aging mga adlaw. Naging mga adlaw, no? Tulo man siguro to ka udtuhan. Murag tulo to ka udtuhan. Mahingon kung udto, kay kinara ang atong programa akong specific ha. Kining alas 12 ba sa udto. Murag tulo ka udto nga wa ninyo madunggi kining atong tulumanon. Wala po'y Radyo Mano-Mano. Doon ay technical adjustment ang atong transmitter dito sa bukid. Mao ni usa sinungdan nga wa ninyo madungog ang Radyo Mano-Mano. Niato nakalabay nga mga adlaw. Miyaging simana masiguro to. Niyaging simana. Dagay nag-text na ko kung ahan ako ko. Nganong di nila gakadunggan sa alas 12. Ang akong tubag, mauna. Na ay technical adjustment. Gamay ra tong adjustment sa atong transmitter. Salamat sa atong mga maabtik ng mga technician diha sa Radyo Mano-Mano. Si G-Boy, si GR, nga maogi nakasulbad nga makabalik kita sa iri. Makabalik og tingog ang atong transmitter diha sa Radyo Mano-Mano. Salamat nga successful, kusog na. Gisuwayan akong monitor kagahapon sa stereo sa akong kariton ba. Klaro na kayo, tinaw na.
Tinaw na. Wala na tong hagashas. Mo na yung mga rason ha nga sa pipila ka adlaw tunyagi si Mana wa ni na madunggi kining atong tulumanon sa udto. Wa man tong akong utanganan katos Jonas. Ang akong utanganan na pud karon si Gito Hilig, si Brad Giovanni Hilig mo na po utanganan ako sa oras. Bitaw, salamat kayo. Salamat kay ninyo mga listeners ha. Sa Radyo Mano-Mano o sa atong mga pages sa Facebook. Salamat kayo sa inyong concern. Especially sa atong mga listeners sa Radyo Mano-Mano. Kaya nag-text na ko. Salamat ninyo. Naapadigapon mo, nagpabilin padigapon mong naminaw sa atong tulumanon. Dinhi sa Radyo Mano-Mano. Dugay-dugay naman yung programa na to sudto. Mao nga, wag yung kumubiya dire sa Mano-Mano. Wag yung kumubiya sa alas 12 ba? Ingon anak kamahal na ko ning Radyo Mano-Mano. Ingon anak na ko ni kamahal. Gafiran ko dito speakers. Nga dito ko mo sulod. Pero gipalabon ta mo sa Radyo Mano-Mano. Kaya akong kasing-kasing na ama sa Radyo Mano-Mano. Laliman ka. Wa pa mataw ning akong kinamanghurang anak mas Patricia. Gibuild pa na mo ni Patricia. May pagsugod na ko sa Radyo Mano-Mano 2013. Murag 2013. Kasi Patricia 2014 man eh. Radyo ni Juan pa sa una. May pagsugod na ko. Napatong amigo na ko nga si Kuan, Lex Adonis. Na ka si Lex Adonis karon ba? Katupod si Kuan, tong babae, si Tisuro. Katos Tisuro ba? Magpartner to silang balita ni kining katong Kuan. Ito akong giingon, no? Kining lalaki. Lex Adonis. Mo'y katandim ato sa una si katos Tisuro, babae, o niya si Lex Adonis, mo'y lalaki, partner sila sa alas 7 nga balita. Paminaw ni mo, morasag bumbu radio. Lanog-lanog ang radyo ni Juan ato panahon na. Number 1 diha sa Valencia. Ang dili lang sa Valencia, tibuok lalawig ka sa Bukidnon. Ay mga programa kay kumbati yun ba? Sundan dayon sa bangkiitan sa mga komentarista daan dito sa Davao, hantod na balhin sa Radyo Ukay. Kinitag-iyag yun sa Radyo Mano-Mano si Parirene Centillas kanang iyang Mano-Mano! Daka pa sa kayong mga reporters, wato nga gwapo kayong dating ba? Radyo ni Juan. Di ako nag-start. So madahan ninyo, 2013. Ano saan na karon? 2026. Muna mingaon kung mubiya sa Radyo Mano-Mano. Magigahinag yun ako balik ng alas 12 sa udto. Bisan kong prangkahan akong Parirene Centillas nga di na niya kaya ang programa na to sa udto na muhatag pa siyang allowance. Anibalik yun ko, kagimingaw man ko. Ako na po'y gahatag nilag allowance. Nana po ko'y allowance gihatag sa Radyo Mano-Mano kada buwan. Daghay istasyon nga kuan kanang dinhila sa amo, wako iko dito ko sa Radyo Mano-Mano kay to akong kasing-kasing gibilin dito. Muna salamat kay ninyo mga listeners sa Radyo Mano-Mano. Nagpabilin di ka po mong number 1
Nagpabilin kamong number 1 na tigpaminawan sa Radyo Mano-Mano. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampong hisgutanan sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon o serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Dito maglangan, first round sa atong tulumanon. Padayon sa pag-uswag Bukidnon. Giagak sa programang Paka. Paminawa, apil ka matuuran ang kuna. Paminawa, apil ka matuuran ang kuna. Paka. Tulumanon nga muhisgot sa mga kalambuan sa lalawigan sa Bukidnon. Pinaagi sa tinuod nga serbisyo nga mga nahimo ni Governor Onel Roque. Diha sa mga programa o prohekto alang sa kaayuhan sa katawan sa Bukidnon. O karon, aniya ang inyong anchorman, Mr. Jess Vicente. Prinsipyo sa publiko ug baruganan sa katauhan. Sa mga kausapa, may udto ninyong tanan ata sa atong unang hugna sa programang Paka, Paminawa, Apil, Kamatuuran ang kuna. Live gapuntas duha na to ka mga Facebook pages ha, ang Jess Vicente Paka Page 1 Programs and Vlogs o ang Jess Vicente Paka Page 2 and Vlogs. Live po ta sa account Jess Vicente account o account ni Abdul Salam. Upat ka account sa Facebook live kining atong tulumanon. O niya na po na tayo kuan channel sa YouTube. Makita og madunggan po kunin sa YouTube. Doon na tayo channel nga gihimo Paka Page Channel. Pwede ma-search ninyo na sa inyong YouTube. Live po ta diha sa YouTube. Paka Page Channel. 5 ang nagtabang na to sa atong social media platform. Usa sa YouTube, upat pod sa Facebook. Siya rog di mo mga dakpan, mga listeners o mga viewers. Kini ato dakop-dakop ra man eh. Dakop-dakop sa mga listeners ba. Kay lasod mapugayo og way maminaw nimo sige katagaw-taw sa radyo. Labaw sa tanan apay Radyo Mano-Mano ikaunom. Alita sa mga informasyon sa Kapitolyo Provincial o sa pagpanaga ni Governor Onel Roque sa iyang administrasyon karon, no? Ubos sa iyang administrasyon ang atong gobernador kasamtangan ika second term ni Governor Onel Roque karong panahon na. O napa siya last term karong 2028. Second term pa lang gani sa iyang administrasyon, pero tindaghanan na sa mga programa niya nga nahimo sa Lalawigas Bukidnon. Pero tindaghanan na po sa mga project, di na may haps tudlo ba? Second term pa gani ha? Kining iyang second term, doon na pa'y usa ka tuig kapin. 2026 man karon. 27, duha pa di ay. Duha ka tuig pa na kay karong July 2026 plus 2027 July naapay 2028 July. Dito man mo expire ang iyang termino sa June 30, 2028. So duha ka tuig pa'y nabilin. Pero tinaghanan na sa mga project na himo ni Governor Onel Roque sa atong lalawigan sa Bukidnon. Kini mga programa po niya, labi na kining kape bitaw, kape, pagpadanom og kape. Naghanasab nga mga mag-uuma ang nalipayan kay maghatag ni og kanang kagaan-gaan sa bulsa. Dili gaan nabali. Maghatag ni bugat sa bulsa ba? Bugat o basud lang kwarta ilang bulsa.
O niya kini po dayon ang programa nga hatid serbisyo sa Tagalog pa, Bisaya hatod serbisyo nga programa. Kuan ni sa term lang ni Governor Onil Roque, no? Kini hatod serbisyo wala ni siniaging mga administrasyon. Hatod serbisyo. Ang hatod serbisyo atong madunggan mga munisipyo, mga syudad, maoray gahatag niya ng hatod serbisyo. Ang atong probinsya sa Bukidnon, wa ni sukad sila maka pahigayon sa hatod serbisyo karavan. Kining kuan ba? Serbisyuhan sa mga departamento sa probinsya, apil sa nasyonal, sa lokal, munisipyo o syudad kung asa sila, ang mga barangay nga tuwa sa hilit ng mga dapit. Initiative kini ni Governor Onil Roque og daghay nalipay ani nga mga kabaranggayan. Dili lumulupyo sa mga barangay, dili ang barangay malipay kay barangay tao ba na. Daghay nalipay nini nga mga katawhan sa kabaranggayan. Kay naserbisyuhan sila bisag tuwa sila sa lagyo nga mga dapit. Wala sila malimtis gobyerno. So initiative kini ni Governor Roque og maayo ang dagan. Gisugdanin niya tumiagi pang 2024. 2024 or 2025. July 25 kini gisugdan. Hantod karon. Gani bago pa lang sila nakapahigayon dito sa barangay Mapayag, sakop sa siyudad sa Malaybalay. Bago sila nakapahigayon dito og hatod serbisyo karavan sa barangay Mapayag, Malaybalay City, kipang hatod ang serbisyo sa mga nakadeng departamento sa provincial government sa Bukidnon, apil na sa national government o sa city sa Malaybalay, mismo sa Tugkaran, sa barangay Mapayag, gilusad ang hatod serbisyo caravan sa provincial government ubos sa liderato ni Governor Onil Roque na tumiagi ning Mayo 7, 2026. Ang hatod serbisyo karaban sa tinuod lang naghugpong kini sa mga partner agencies and offices sa atong kagamhanan. Nagtumong sa pagpasayon sa gikinahanglang serbisyo alang atos katawhan diha sa mga barangay nga nakasinati og pagsulay sa aspeto sa kahusay kalinaw o sa kana nga target sa kining serbisyo caravan. Subay po ni sa Executive Order number 70 diin nakaangkla ang Retold Community Support Program ngagi patuman sa DLG nagtinguha kini nga mahatag ang mga batakang serbisyo, mapalungtad ang kalinaw og mahatagan sa dalan ug kalambuan diha sa conflict-affected and geographically isolated communities. So, ang number 1 kinila ani nga na silang listahan nga pahigayunan sa karavan kadtong mga barangay nga tuwas hilit bitaw nga mga dapit nga maglisod sila pag anhi dira sa sentro kung na sila mga transaksyon nga himuon ba. Alkansi man sila split kanalada ng Mapayag og maglukat lang ka sa imong NSO. Pilar ba ng NSO? 120 o 150? Unya, kung kada raman ng imong lukaton, pila ba'y plitis Mapayag? Sus. Og wa kay 500, di ka maka back and forth. Habal-habal imong sakyan. Mao nga mga tao sa hilit ng mga barangay, libi pa sa lagyo ng mga barangay, magagwanta na lang. Di nilata anak mo lukat. Oy, dili na nata kuan pa. Patuli. Ay,
Wa may manuli eder sa itong barangay. Unya mo ato ta dito sa sentro. Patuli rata mo gasto matago sa kalibo. Na may libre tuli. Oh. Dili na lang ta magkuan. Magpa-check up. Mantinir lang ta ni mga gamot-gamot sa kahoy. Kay mo ato ta dito sa hospital, mo ato tag mag health center mismo sa Malay-Balay. Dako matagastuhon. So ang mga tao, kuan, uhaw sa serbisyo sa gobyerno. Mao nga kini mga tawhana kasagara ay kunana ang ilang kauhaw og dunay mudanin nila nga taga-bukid i-recruit sila dili taga-bukid nga literal ha kanang leftist ba i-recruit sila dali ra sila madani kay igon madiha sa serbisyo sa gobyerno nga wa mahatag dito nila diha na dahil musulod ang konflikto sa maong lugar. Mahitabo na dayon ang kasamok. Doon na dayo'y girahon sa mga sundalo dito sa bukid. Doon na dayo'y gubat may tabo sa bukid kaya nakarekrut na magdaghan musukol na mas mga sundalo. Diha ang konflikto. So, peace and order na dayon ang musulod nga problema sa maong lugar. Whereas, kung serbisyohan kayo sa gobyerno, kining initiative sa atong gobernador, malipay ang mga lumulupyo. Di ka huna-huna nga musimang. Sa maong serbisyo karavan, nga gipahigayon baguhay pa lang, sa Barangay Mapayag, Balay-Balay City, doon ay report ni si Fredilyn Ragandang atong paminahon. Kay si Fredilyn Ragandang, kuyog inipirmi sa lakaw sa atong gobernador. Nani si pirmi, siya ay ka-cover. Maong atong paminahon kini iyang report. Talagsaong kahigayunan para sa mga taga-Barangay Mapayag. Kadali lang kay wa ma-adjust yung volume. Okay, sige Fred. Talagsaong kahigayunan para sa mga taga-Barangay Mapayag, Malay-Balay City, ang malakip sa pipila ka mga barangay sa Bukidnon ang mabisitahan sa team sa hatod serbisyo caravan sa Provincial Government of Bukidnon. Gipasalamatan sa mga opisyales sa Barangay Mapayag, Malay-Balay City ang gipanghatod nga serbisyo diha mismo sa ilang tugkaran sa gilusad nga hatod serbisyo caravan sa Provincial Government of Bukidnon ubos sa liderato ni Governor Rogelio Nilpi Roque Mayo 7, 2026. Ingon man usab sa province of Bukidnon headed by Honorable Onel Roque nga mapahigayon ang hatod serbisyo nga gipahigayon karong adlaw. Din daghan kaayo nabil ang among mga constituent karon ma'am. Daghan kaayo ang mga ahensya nga daghanhi karon dinhi nagpasalamat mi og dako. Kami nga council headed by Honorable Conrado Sungkit na feel namo ang inyong pagpakabana sa among barangay. Ang hatod serbisyo caravan naghugpong sa mga partner agencies and offices sa kagamhanan nga nagtumong sa pagpasayon sa gikinahanglang serbisyo sa katawhan diha sa mga barangay nga nakasinati og pagsulay sa aspeto sa kahusay ug kalinaw. Yes, everything is here. So, magandang ano talaga to. I mean, talaga dapat i-take advantage to ng mga tao dahil bira mangyari and then very convenient for them. Subay sa Executive Order Number 70 kung diin na kaangkla ang Retooled Community Support Program kon RCSP nga gipatuman sa DILG. Nagtinguha nga mahatag ang mga batakang serbisyo, mapalungtad ang kalinaw ug mahatagan sa dalan ang kalambuan diha sa conflict-affected and geographically isolated communities. Kinilang akong ginulo nga medyo sakit akong tiyan dayon nga tulong nakaadlaw ni. Dakong pasalamat nako sa gobyerno nga gitagaan ng serbisyo ang matag barangay kaya rin magamay-gamayan sa ang gasto kung makaabot ng balay-balay. Salamat kay nga nakaabot diri sa barangay. Lipay kay ko kay na tuwi na gid akong anak. Kaya na po niya ron nga nagpatulong siya.
Litaw na gidong anak. Ano din sa Kapatuli na. Dagan mo gina siya pag og inject sa anesthesia. Okay. Karon din. So gusto siya sundalo magtuli niya. Kaya mag-army daw na siya puhon. Before niya. Okay. So daghan nalipay. Ang mga bata nga way tuli, ang mga ginikanan nalipay. Katong inahan nalipay kay natuli ra gyud ang anak. Nidagan sa pag-injection sa anesthesia ba? Ay! Pero tilipaya si inahan. Kay at last ang iyang anak na kuha ra gyud na natuli ra gyud. Unya daghan po'y nalipay nga mga masakiton. Mao na siya ang mapayag god. Mapayag hilit na ato na sa layo nga lugar, sakop sa balay-balay. Unahan pa gud na sa kuan. Kibalabag. Layo pa na sa Kibalabag. Kaya Kibalabag, layo naman gani ni. Hilit na gyud nga barangay ba? Boundary ana dito na dapit na sa Agusan del Sur. Mao nay target sa serbisyo karavan sa provincial government. Aron nga maserbisyohan gyud ang mga tawo nga lumulupyo dito sa hilit nga mga barangay. Salamat kayo Fredelyn Ragandang sa imong report. Paminawa. Apil. Kamatuoran ang kuna. Paka. Samtang sa pikas bahin proteksyon sa kababaihan o kabataan, usa sa mga prioridad sa GLAP alang kini sa 2026 gihatagan og prioridad sa Governor's Legal Aid Program. Amo ni siyang gitawag nga GLAP. Sa pangagaman ng probinsya pinagi ni Governor Onil Roque ang pagpalig-on sa proteksyon sa kababaihan o kabataan alang kini sa kalima ka tuig nga implementasyon. Ang maong programa nga gisugdan niadtong Mayo 5, 2026 sa Barangay Poblasyon Lungsod sa Kabanglasan og magpadayon kini sa uban pang target nga mga barangays. Pinangunahan sa Provincial Legal Office o Provincial Social Welfare and Development Office kauban ang mga miyembro sa PICAT, VAUSI o hingtungdang LGU. Gitudlo gipasabot ngadto sa mga partisipante ang mga nagkadaiya nga mga balaod sama sa Republic Act 926 o naila nga anti-VAUSI nga balaod, Republic Act 11648 naila nga anti-rape law, Republic Act 11313 o Safe Spaces Act, Bawal Bastos Law. Mo ba? Mo din yung Bawal Bastos Law, Republic Act 11313, Safe Spaces Act. Sa Tagalog, Bawal Bastos Law. Og ang Republic Act 7610, kini na ila nga anti-child abuse o SAIC, si SAIM o uban pang balaod nga nalipod or manalipod sa katungod sa mga kababayan o mga kabataan. Mas gipaloman pa usab sa grupo ang koneksyon sa mga biktima pinaagi sa direkta nga pagpangumusta o pagsusi sa ilang mga panginahanglanon aron matagan kini sa tukma nga pagtagad. Okay na nga programahan, no? Initiative ka po ni Governor Onil Roque ang pagtukod ni ang gitawag nga GLAP. GLAP. Initiative ko ni Gobernador. Kaya ang ngalan lang daan sa grupo Governor's Legal Aid Program. GLAP. Gilangkuban kini sa mga abogado sa legal office sa provincial government o niya ubos usab sa pag-abag sa kining Social Welfare and Development Office, kining Provincial Social Welfare and Development Office. Mo ni ang nagtambayayong og uban pang membro niini. Naserbisyuhan nila na Mayo 5, 2026
ang barangay poblasyon sa Kabanglasan. Aha. Samtang sa pikas bahin, anitas panguma, nanawagan ang Provincial Agriculture's Office, Pagro, pinagi ni Provincial Agriculturist Maria Lilith Turan, sa tanang mga mag-uuma sa Bukidnon, kalabot sa posibleng epekto sa El Nino phenomenon diha sa ilang mga pagpananom or mga pananom. Human gipagawa sa DOST Pag-asa ang INSO Alert and Warning System ngadto sa El Nino Alert nga dunay 79% nga tsansa sa hulaw sa maabot bulan sa Hunyo ug Hulyo, apil na sa bulan sa Agosto, nga posibleng mulungtad hangtod sa unang bahin sa 2027 kini nga hulaw. Giawhag ni Miss Turan ang mga mag-uma sa alternatibong buhaton nining sobrang kainit sa panahon. Una, kinahanglan magtanom sa mga klase sa humay nga dali ra mo gula, dali ra magulang, dali ra mamugulang o dali ra usab kini nga mahinog aron sayo nga ma-harvest 90 days kadlaw gikas pagtanom. Ikaduha, magamit sa alternate wet and dry technique og direct seeding aron makadaginot sa tubig. Ikatulo, sa mga gatanom sa humay, pakikoordinate sa National Irrigation Association alang sa schedule sa pagpatubig. Ikaapat, pagpatuman or ikaapat, magtanom sa mga klase sa tanom nga walay wa kaayoy panginahanglan sa tubig, sama sa ahos, sibuyas, luya, roots crop og legumbres. Legumbers. Ikalima, ayaw sunuga ang dagami o uhot sa humay. Ibutang kini sa punuan sa tanom aron dili dayon mawala ang kaumog sa yuta. Ikapito, magbuhat og small farm reservoir o rain harvester. Aha. Naday mga teknik karon, no? Ikawalo, gamit sa organic fertilizers, sanglit maka-maintain kini sa moisture sa kaumugon sa yuta. Ikasiyam, kung walay umog moisture ang yuta, likayan usa ang pagtanom og mangandam sa sunod nga tingtanom. Ikanapulo, sa mga mag-uma sa mais, ilikayan usa ang pagtanom kung wala insaktong tinubdan sa tubig aron malikayan ang dakong damage sa imong mais. Gidasig usab nga magpa-insured sa Philippine Crops Insurance Corporation aron malikayan ang pagkalugi og makikoordinate sa ilang City Municipal Agriculture Officer sa City Agriculture Office, Municipal Agriculture Office, kung ugaling maigo sa kalamidad ang ilang mga pananom. Aha. Promoted po ng kuha na niya, insurance company. Philippine Crops Insurance Corporation, promoted sad. Kinalan magpa-insured mo aning Philippine kining Philippine Crops Insurance Corporation. Once ma-insured ang inyong tanom, ug ma-damage na, maigo sa hulaw, naamoy maklaim kay insured man inyong tanom, okay ra na siguro sa mga mag-uumang kananay puhunan ng insakto. Problema og di manumano lang, walay puhunan ng insakto nga farmer, di mano na lang ang himua. Muna to, ayog tamne ang area kung tanaw nimo nga way tubig, hagas lang ka mong tanom sa humay, way tubig. Pero naama po'y klase sa humay nga pwede itanom nimo sa kamadaan. O pangita atong klase sa humay nga pangkamadaan. Buti pasabot anang kamadaan, pwede na itanom nimo diha sa tamnanan sa mais, kanang klase sa humay. Napamanahangtod karon, wa man na mawala.
Kay naa may klase sa humay nga dili lang kay sa basakan ra itanom. Naa may pangkamad-an. Kanang kamad-an po nga klase sa humay, di po na pwede itanom nimo dito sa basakan. Malata man na. Mura nagmais ba? Sa pangita po ng klase, munang kuan gyud inutok ang pamagis pagpanguma para dili ka maka in English dayon o kanang failure. Kasagaran na magibalitok sa mag-uuma, failure dayon. Kumusta man pre imong kuan pre imong basakan? Pre, failure pre. Kalitok na in English ba? Maayong adlaw sa tanan, ang ako ipahibalo kaninyo kabahin kini sa first statement ni Si Maria Lilith M. Turan. Muna siya ang sa Agriculture's Office. Sabi, balikan ta. ayud kami nga dugang gikan sa DST Pag-asa. Kadto lang. Sige. Maayong adlaw sa tanan, ang ako ipahibalo kaninyo kabahin kini sa first statement gikan sa DST Pag-asa about El Nino Alert nga magsugod June to August o ang epekto mabati kini sa last quarter karong tuiga hangtod na kini sa early months of 2027. Ang sektor sa agrikultura labi na gayon ang atong mga mag-uuma maoy makasinati sa dakong epekto busa ako kamong giahag sa pagmonitor o pagpangandam. Especially katong wala pa nakatanom, kung wala gyud mo source sa tubig na kakuhaan, i-discourage nato sa dili sa pagtanom, no? Aron malikayan ang dako nga damage, mubo na abot og pagkagansi. So encourage pud nato sa pagtanom og lagutmon og varieties nga makasustainable sa init. Kung maabot man galing ang ulan, maayo nga naagyud tay water impounding o rain harvester aron makapundo sa tubig. Og sa katong nakatanom na, if na ay namatikdang damage, report sa buhatan sa agriculture, either sa city or municipal, para sa mga pag-report. O para sa mag-uuma sa humay nga wala pa nakatanom, adto sa kamo sa inyong Irrigators Association or adto kamo sa office sa National Irrigation Administration aron sa pagsuta sa rotational schedule sa tubig. O dili po nato kalimtan ang pag-ampo gyud sa kahitasan. Gihangyo nako ang inyong pagsabot og cooperation. Daghan ayong salamat. Okay. Mura ba putol-putulon to halos tong iyang kuan? Daot yung signal ba? Daot yung signal? Sige, salamat nimo. Mao to siya ang atong agriculture officer, provincial agriculturist nga si Mrs. Maria Turan. Inyong nabati, baguhay pa lang. Marilo Balhon, Galario. Good noon, Sir Jess. Watching from Manlamunay, Don Carlos, Bukidnon. Salamat nimo diha. Salamat nimo Marilo Balhon. Agaga Marilo, salamat. Kumusta naman ka? Long time no hear, ha? Long time no message. Muna siya si Agaga Marilo. Doga pa sa mga informasyon nga atong natagas pagtaga diri sa atong pagpanaguban. Paragliding and in Malitbog. Sikat na po ning Malitbog karon, no? Bahin aning dula kining gliding, paragliding. Mura kagasakay aning parachute ba? Pero di man, no? Dito kas pangpang mo ambak. Dito kas bukid. Nakasbungtod ba? Unya, imo na yung sakyan ni murag parachute. Dagan ra ka ambak na ka dito sa pangpang. Inantigo kay po na kay muday pa lang taga kay kas pangpang ba? Ay! Naay area dito sa Kuan, Malitbog nga
nindot dulaan aning nasangpit nga duwa. Oh. Paragliding. Mo may pag-pronounce rin, no? Correct me if I'm wrong ako pag-pronounce, ha? Paragliding. Garbo ni sa Northern Mindanao. Gibuksan nga tourism destination sa lungsod sa Malitbog. Sakop sa lalawigan sa Bukidnon. Nga Asian Paragliding Cross Country League 2026. Gisugdan kini natong Mayo 5 hangtod sa Mayo 10 sa Barangay San Luis, Malitbog, Bukidnon. Gikabutyag sa Department of Tourism Regional Director Marie Elaine Anchuan. Atol sa opening program nato na kalabay nga Mayo 6, 2026 nga usa nakaron ka ginapangita nga sports tourism destination ang lungsod sa Malitbog, Bukidnon tungod sa natural landscapes, favorable wind conditions o dakong potensyal isip usa ka world-class adventure destination. Aha. Sikat sang kuan na ni Malitbog. May nito ginawat ni Malitbog Municipal Mayor Gary Casinio ang tanang international paragliders o gipanghinaot ang usa sa dili makalimtan nga flying experience sa world-class pilots nga gikan sa Thailand, South Korea, Indonesia, Malaysia, India, Philippines og naapoy taga USA. Kuya, sikat gikay din eh. Perting sikata din karon ng Malitbog. Mapasigarbohon si Governor Onil Roque, Gobernador sa Bukidnon, sa lain na usab nga world-class event venue diri sa Bukidnon nga nagpakita sa katahom. Kauban ni Governor Onil Roque sila si Congressman Alba o dinapit nga mga bisita. Apil na nini si Deputy Speaker Maria Rachel Arinas. Ano pa di politiko nag-apil? Napoy, namugas-pugas nga, Deputy Speaker. Basig bata-bata nini Romaldos, Romaldes. Awa na ba si Romaldes? Nagpahipi naman si Romaldes. Si Di na po di. Doon report si Fredelyn Ragandang atong paminaon. Direkta sa Malitbog, Bira. Bakit background, no? Parang imprasyon kung imong tanawon. Asian Paragliding Cross Country League 2026 dinhi sa Malitbog, Bukidnon. Garbo sa Northern Mindanao ang gibuksan nga tourism destination sa Malitbog, Bukidnon para sa Asian Paragliding Cross Country League 2026 nga gisugdan niadtong Mayo 5 hangtod 10, 2026 sa Barangay San Luis, Malitbog, Bukidnon. Gibutyag ni Department of Tourism Regional Director Marie Elaine Anchuan atol sa opening program kaganiha Mayo 6, 2026 na usa na karon sa ginapangita nga sports tourism destination ang lungsod sa Malitbog gumikan sa natural landscapes, favorable wind conditions ug dakong potential isip usa ka world-class adventure destination. Pasalamat ko kang Governor Onil Roque, kang Mayor Gary Casinio Malitbog ug kang Congressman Joman Alba for helping out and producing this Asian Paragliding Cross Country League na competition. No? Ako kayo nga impact because this is an international event and I think this is one of the biggest so far. No? And ako yung kayong garbo nato sa Northern Mindanao na ang paragliding karon is one of the sought after nga sports tourism attractions dinhi. So dako gyud kayo siya tabang in a way that we are very confident now that a lot of people are flying, we're having international competitions. It's saying a lot about our region and about Bukidnon, about Malitbog na it's a safe sport and then
ang isa sa ilang gaganahan gyud dinhi sa Malitbog ug sa Bukidnon is gwapo gyud kuno kaayo ang scenery when they're flying. So Mainiton nga gidawat ni Malitbog Municipal Mayor Gary Casimio ang tanang international paragliders o gipanghinaot ang usa sa dili makalimtan nga flying experience nila nga mga world-class pilots nga gikan sa Thailand, South Korea, Indonesia, Malaysia, India, Philippines ug nausab gikan sa USA. Mapasigarbohon si Provincial Governor Rogelio Nil Roque sa lain na usab nga world-class event venue nga nagpakita sa katahom sa Bukidnon. First time international competition. So it is a big boost for extreme sports na tourism, no? Alam naman natin na marami talagang gusto sa mga extreme sports, no? Kaya nga meron mga Red Bull, di ba? Alam mo, malay mo dumating dito ang Red Bull sa atin sa Pilipinas dahil dito sa Malitbog, no? So we are so thankful na-appreciate, no, sa mga international riders ng paragliding ang Malitbog area, no? One of their comments na nakarating sa akin, Europe of Asia, no? According to them, Europe of Asia. So we'll just continue to support these extreme sports. Kauban ni Governor Roque, sila Congressman Jose Manuel Alba ug ang dinapit nga bisita nga si Deputy Speaker Maria Richel Arinas. This flight site is actually comparable even to Switzerland. While our pilots are navigating the skies, we are also strengthening connections across countries, quietly, bata-bata ni Kuan. naturally, and beautifully. Gabi sa Malitbog, pindutan yung view, ang hangin. Player. hininga. Sige. So mo to ang report ni Fredelyn Regandang. Sikat ng Manolo Fort, Manolo, Malitbog karon ba sikat? Nahimong sikat ang Malitbog tungod ang paragliding. International na nga, dula. Klase-klase nga mga participants gikan sa mga kanilaing nasud. Gisugdan kini na itong Mayo 5, gihuman sa Mayo 10. Yan yung tuig 2026. Dugang pang kasayuran, gikan kapon sa itong Kapitolyo Provincial, anita sa Kuan, Kalihukas mga mananap, veterinary office. Tanaw na ito ni kung sidagan sa mga Kalihukas mga mananap, ang atong provincial veterinary officer. Doon na siya ay mensahe. Paminaw na to ni. Gipanawagan sa Provincial Veterinary Office, pinagiusab ni Acting Provincial Veterinarian Dr. Karin Escasinas. Maman siguro ning akong silingan. Ay! Ang tanang mag-uuma og tag-iya sa kahayupan nga magmabinantayon og mosunod sa hustong pamaagi sa pagatiman sa ilang mga alaga. Ilabi na karong panahon na panahosting init og sa pagsaka sa presyo sa petroleum products. Apil sa mga tambag ug pahimangno nga gipaambit ni Dr. Escasinas or Escasinas mao ang mosunod. Una, water management, pagtipid sa tubig ug pagsiguro nga adunay igo og limpyo nga tubig ang kahayupan. Ikaduha, feed efficiency alternatives. Paggamit sa uhot sa humay og tahop sa mais isip alternatibong pagkaon aron makatipid. Ikatulo, pagbantay sa heat stress. Ibutang sa landong ang mga kahayupan. Ika-upat, energy conservation. Paggamit sa solar power kung adunay igong pundo. Ikalima, biosecurity measures. Ilimitahan ang pagpasulod sa mga bisita o sigurua ang kalimpyo sa palibot aron malikayan ang pagtakod sa sakit sa kahayupan. Ikaunom, pagtinabangay sa transportation. Isabay ang pagkarga sa hayop o feeds kung adunay kaila nga magbaligya aron makamenos sa gasto sa petroleum. Ikapito, community coordination. Magtinabangay sa ubang mag-uuma aron mas mapalig-on ang suporta o pagdumala sa kahayupan. Ikawalo, contact numbers. Ilista o andama ang mga numero sa veterinaryo
Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, CDRRMO, local officials o mga buyer o feed suppliers aron dali makapangayo og tabang kung gikinahanglan. Doon ay mensahe paminahon ta. Nini ang atong provincial veterinary officer si Dr. Escasinas. Amo ning silingan. Silingan, sige silingan be. Silingan. Dr. Escasinas. Doktora, sa atong mga mag-uuma nga nagpuhi og hayop, kini tinubdan sa atong karne nga atong ginakaon kada adlaw. Naot unta nga aduna kamoy makutlo sa akong gamay nga ipaambit kaninyo, mahitungod aning hulga sa El Nino ug ang pagmahal sa gasolina ug krudo. Sayod kami nga dugang kini nga pressure sa inyong pagpamuhi og hayop. Ang akong ipaambit kaninyo mao kining mga musunod. Una, ang water management. Kinahanglan gid sa inyong farm, inyong gina-check basig na ay mga leakage, usik kaayo og tubig, so ato ka nang i-check. Ay ikaduha, atong gamiton ang available nga pagkamakaon sa inyong hayop sa inyong farm sama sa tahop, umay, or mga lagutmon. Pwera na lang yun sa salin sa kusina, dili pwede ipakaon sa atong mga baboy. Atong likayan usab ang stress. Tungod kay sa kainit, pwede nga ma-stress ang atong hayop, so magbuhat kita og atop or dili ta magbutang og sobra kadaghan nga hayop pa ilang tangkal. Sunod mao ang energy conservation. Uso na karon ang solar power, pasin aduna kamoy nahitos gamay nga kwarta nga pwede nato ipalit para sad makasave kita sa kuryente. Dili po nato kalimtan ang biosecurity. Padayon gyapon ang hulga sa sakit sa atong mga hayop kung atong kalimtan ang biosecurity. Dili ta basta-basta magpasulod og bisag kinsa, labi na gyud ang mga buyers, kay ang mga katawhan pwede magdala og sakit sulod sa atong tangkal, sa atong kaumahan. Ang bahin pod sa transportasyon o pagbaligya sa atong kahayupan, pwede ta magtinabangay. Kung aduna kamoy sakyanan man o galing, pwede usahon para maka-save na kita sa krudo. Ug ako pong ipaabot kaninyo na kinahanglan gid ang community coordination. Ma'am, tinabangay kita sa atong barangay. Walay laing mutabang kanato, kundi ang ato lang yung mga silingan. Ug ang last, contact numbers. Sa panahon sa emergency, kinahanglan aduna gid kitay matawagan. Naagid kay contact numbers sa atong agricultural technicians or sa veterinarian sa atong lugar, ang atong mga personnel sa Bureau of Fire or ang atong mga police, local officials, kung ingon man ang atong buyers. Maulang na ang akong maipaambit kaninyo, hinaot aduna kamoy nakutlo, daghang salamat. Salamat kayo, Doktora Silingan. Si Doktora Dr. no? Escasinas, ang atong acting provincial veterinary officer sa Bukidnon. Huwag pabor-pabor, amo tong silingan. Congrats dahil silingan. Congrats kay promoted siya, no? Nahimo ng acting provincial ma-full-fledged gina. Ma-full-fledged gina yung pagka-acting provincial veterinary officer sa Bukidnon. Anita sa mga kalihukan ni Congresswoman Larny Roque. Paminawa. Apil. Kamatuoran ang kuna. Paka. Padayon karon gi monitor ni Congresswoman Larny Roque og padayon ang iyang paghatag og mga paghatag panahon, no, sa mga turnover ceremony sa mga project nga iyang mga nahuman na. Mga nahuman niya nga mga project sa mga nagkadendapit sa 4th District. Ang 4th District gilangkuban sa tululang ka area. Pangantukan, Kalilangan og ang siyudad sa Valencia.
Maunay naglangkob sa 4th District sa atong lalawigan. Diin si Congresswoman Larny Roque, mao'y atong representante dito sa Kongreso. Sa mga balod nun, usab nga iyang gisangat, ubay-ubay na nga mga balod nun ang iyang pasaka, o gani nagpaabot na lang sa pagdungog nini dito sa Kongreso. O dili busy ang Kongreso, mahuman ka ng impeachment, maduso na dito sa Senado, posible nga maatiman na ang natanggong nga mga kuan balod nun, napanday o natanggong mga balod nun dito sa Congress. So mao ni ang mga kalihukan karon nga iya usab nga gipaabot unya ang kabahin na pod sa paghatag mga proyekto sa kabarangayan. Priority niya ang kining infrastructure project. Mo ni gi-priority pod ni Congresswoman Larny Roque. Mga priority kining infra project sama sa roads, mga covered court, barangay administration buildings. Ubay-ubay na po ang iyang natagan ini sa mao niyang mga project. So, di lang mabalaka ang ubang mga barangay nga wa pa nakadawa pa na butangin ining maong mga infra project kay tuloy-tuloy. Kini mga proyekto ni Governor ni Congresswoman. Gobernador naman, Congresswoman Larny Roque diha sa iyang distrito nga gialagaran. Ang kining kuan pod, Governor's Extension Office, nag-abag usab niya na si Congresswoman Larny Roque, labi na gyud sa mga assistant sa estudyante. Doon na po'y counterpart niya na ang Congressional District Office ni Congresswoman Larny Roque. Di nila sa tataman sa atong first round sa Tulumanon Paka, paminawa apil kamaturan ng kuna. Andito sa atong second round. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampo hisgutan na sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon o serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Niyata sa atong ikaduhang hugna sa programang Paka, ang mga balita, isyu, komentaryo. Gidalit kaninyo gikan diri sa atong Radio Paka Studio. Mabati sa duha na to ka mga Facebook pages. Ang Jis Vicente Paka page 1 Programs and Vlogs, og ang atong Jis Vicente Paka page 2 and Vlogs. Og madungog usab dito sa Radio Mano-Mano 99.3 sa dial sa inyong mga radyo. Ato sa atimano ni mga messages diri na sa atong live. Si Boge Malinda, good noon Sir Jess. Naminaw na pod mi diri sa Sugod. Diri sa Sugod. Valencia City, Litob og si Susing. Apil usab ang uban pa namo mga silingan diri. Nagreet si Elma at Balog. Salamat sa pagbasa, Sir Jess. Si Jamal, good noon, Sir Jess. Shout out ni Bogi Malinda, Piping Payagan, Pidling, Biwang Litoy Sarin, Popoy Alcocer, Pat Sarin. Ang nag-greet si Manoy TV from Carrascal, Surigao del Norte. Layo agad. Surigao del Norte ka? Sa dili man na. Carrascal. Kanang Carrascal del Sur man siguro na. Di man tingali na del Norte.
Karaskal. Usto no, diri na agihon sa may Surigao City. Karaskal. Murag diha. Tinood nga naa ka karon diha sa Surigao del Norte sa Karaskal. Kumusta ang Ijo Bayay? Ha? Kumusta ang Ijo Bayay? Kuan? Manoy TV. Kumusta ang Ijo Bayay? Ijoton Bayay? Di ba na bastos ng Ijoton Bayay ha? Imo ba ng balay? Loy, an imo gipuyan Loy, Ijoton Bayay? Kanang imo gipuyan Loy, imo ng balay? Ano ito sa mga balita? Informasyon, 2nd District Representative Banban Omintado nangayong opinion sa katawhan sa impeachment issue batok ni Vice President Sara Duterte. Si Omintado ni pahibalo pinagi sa iyang Facebook post pinitsahan Mayo 8, 2026. Gusto niyang madungog ang opinion sa mga lumulupyo sa ikaduhang distrito sa Bohol. May tungod sa mabot nga butuhan karong humana man tingali, no? Umabot butuhan sa impeachment, humana man tingali ni. Humana man bahaw na ni, bahaw. So anitas dili bahaw kay lisod pod. Sa mga informasyon, negosyante nasakpan nga nagsyabo sulod sa simbahan. Kay kawabay kahadlok ni mananapan Dito kini natabo sa Iligan City. Usa ka negosyante nasapon sa akto sa kapulisan nga suyop sa utot sa demonyo sa may Cathedral, Iligan City. Sus, dako para maging nga simbahan. Wa oroy mahadlok ning tunto ba? Nasakpan sa kapulisan ang usa ka 51 anyos nga babay. Tiguwang naman kang bayhana kag apil-apil ka pagkapong suyop. O gigsuon ako nila, paruhon ako ni ba? Tunto ka. Animal ka, guwa ka na niguwang, di ka magsuyop-suyop pag sabo. Laparuhon na ito. Laparo, itong laparo. Tunto ka ha. O guwa ka maniguwang, di ka magsuyop-suyop pag sabo. 51 anyos ang edad aning bayhana. Hapit na ma-senior. Nisulod sa simbahan Cathedral, no? Cathedral sa Iligan City. Sa to padako nga simbahan. Dito naglatay-latay. Ginamit ang siyabo. Gamit ang toter. Nadakpan sa akto paggamit sa gidiling nga droga sulod mismo sa St. Michael's Cathedral. Ang main church gyud church gyud sa Iligan sa Catholic. St. Michael. Ang pista dito sa Iligan September 28-29. Mamanay kuan San Miguel Arcangel. Mo na kapistahan dito. Mo na ang main nga kuan gyud nila. Church Cathedral sa Iligan City. Dito nagsuyop siyabo kining bayhana. Nadakpan kini sa mga pulis Mayo 6 adlaw nga Miyerkules 2026. Sospetsado residente sa Rojas Avenue, Barangay Mahayahay, Iligan City. Sumala sa report dali miresponde ang mga operatiba sa Police Station 5 human nakadawat og tawag gikan sa usa ka sinaligan sa simbahan. Nga doon na siya nakita nga usa ka babaeng tiguangon nga nagsuyop-suyop og gamit ang tuter. Sa iyang katingala, iyang gitawagan ang kapulisan. Pastilan. Kaila po ning sinaligan simbahan o siya siyabo Kaila po siguro ni kung saan ang suyop-suyop o siya gamiton o siya gamitan unsay
o si saan kagamitan, no? Si kagamitan. Dali nga responde ang kapulisan sa Station 5 sa Iligan City, human nadawat ang maong report. Sa pagresponde sa mga pulis, nadakpan ang suspitsado o na-recover gikan sa iyang posisyon ang usa ka sachet nga gituhuang syabo o usa ka improvised glass toter nga gigamit sa pagsuyop sa maong illegal nga droga. Improvised glass toter pag yun, ha? Nadaingon ana, ang kasagara gamiton nila toter kinamang fuel. Fuel may gamiton nila kasagara. Pag toter ani mga adik. Ana po di kuan, glass, improvise. Aminado ang suspitsado sa maong kalapasan. Iyang giangkon ang maong kalapasan. O kaya ang rason, lingaw-lingaw na kuno sa iyang pagnegosyo, panambal sa bilar o kahago sa iyang trabaho. Ay! ang lami bitaw tubagon ba nga og lingaw-lingaw nang imo ngano di wa man ka dito sinong balay ngano na makasud simbahan. Ay! Okay, igsuon lagi na ko din, laparuhol gid ako ba? Ay! Tunto ka pakauwaw kas Ginoo. O pakauwaw kas Ginoo naka sa sus. Naka sa balay, balaang balay ha. Naka sa gingharian or Pinoyanan. Holy nga dapit sud simbahan. Unya diha ka magsuyop. Lami kang laparusos. Pangag yung agi tingali ba nilaparo nimo. Pangag yung agi siguro ba? Ay! Gipasaka na sa kapulisan sa Iligan ang kasupakan sa illegal drugs. Batok nga to sa suspitsado. Stilan taon. Taon ano manawon man ta. Say nasuds utok ani bayhana nga simbahan pag yun. Tago-tago siguro ni siyang bana. Akong duda ani murag di siya pahalata siyang bana ba? Okay, dito siya masuyop silang balay, basi makakita pa lang iyang bana, pangayuan pa lang unya siya, wa na iyang masuyop. Ay! Or baka hadlok siya sapon siyang bana, kay iyang bana tarong dili mo gamit anang illegal drugs. Or baka iyang mga anak hadlok siya makita sa iyang mga anak kay basig sundugon pa lang. Ay! Pero wag gilaing dapit nga iyang nakita gawa sa simbahan, no? Wala gilaing dapit nga iyang nakita gawa sa simbahan, dito siya magsuyop. Og nisunod na lang siya public CR na narangka pa sumangil. Kana mga public toilet, daghay mga public toilet. Dito siya nagsuyop-suyop. Ano diha pag yung simbahan, sus Ginoo ko. May gani wa ka laparuha sa mga rebulto. Ay! Wala tayo oras. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Tara sa itong pagpanaguban sa Tulumanon. Paka, paminawa, apil ka maturan ng huna. Hangtod sa sunod gayon, samang taknag, samang istasyon. Oy, bye-bye, 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 bye-bye! Inyong nabati ang Tulumanon. Paka! Paminawa. Apil. Kamatuoran ang kuna. Paka. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.